Alright, ku-continue po natin yung ano, yung Bible reading natin sa ASD kahapon. So, yung title nun is Pinugutan si Juan na tagapagbautismo, meaning John the Baptist has been beheaded or have been beheaded. Tapos, yung parallel verses nito is Matthew chapter 14 verse 1 to 12, Luke chapter 9 verse 7 to 9. Now, binasa natin kahapon 14 to 20. So ngayon, continuation to ng same title, under same title. Dito po sa ASD, sa Bible app na binabasa ko. Hindi ko alam sa ibang app baka kung may title o wala. Kasi dito sa KJV, dito sa physical book or Bible, wala siyang mga titles. Pero dito sa mga app, katulad ng KJV dito sa app na to, meron din siyang title. So, depende yan kung ano yung version, kung naglagay sila ng title, just for guidance as well. So, again, babasa po tayo. Di ko yata nasabi kung ano yung babasahin natin. Marcos Kapitulo 6, versikulo 21 hanggang 29. So, continuation ng kahapon. Nung pinugutan ng ulo si Juan na tagapagbautismo. So, verse 21 po tayo. So, kahapon, pinapakita doon sa mga verses na nabasa natin or pinapaliwanag na merong namumuong komosyon. Gusto pa ni Herodes na madinig si Juan, kaya lang si Herodias ay galit na galit. Inis na inis. Piko na kay John the Baptist. So, continuation po tayo. Verse 21. Subalit dumating ang pagkakataong pinakahihintay ni Herodias, or Herodias. Karawan noon ni Herodes at nagdao siya ng malaking handaan. So, ipinaghanda ni Herodias si Herodes. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea. So, inimbitan ni Herodias. Or let's say, wait lang. Kailangan ma-gets ko may gito. Subalit dumating ang pagkakataong pinakahihintay ni Herodias. Okay, si Herodias yung tinutukoy. Kaarawan nun ni Herodes, so tinutukoy kung ano yung pinaghahandaan, kaarawan ni Herodes, at nagdao siya ng malaking handaan. So si Herodias kaya to. Pwede kasing si Herodes din eh. Pero leaning towards Herodias to. Ulit, basahin ko lang po ulit. Subalit dumating ang pagkakataong pinakahihintay ni Herodias. Okay, so tumutukoy ito doon sa opportunity. Kaarawan noon ni Herodes at nagdao siya ng malaking handaan. Okay, si Herodes yung nagana. Daos or nag-prepare ng celebration. Kaarawan noon ni Herodes. So, itong kaarawan ni Herodes, nagkataong nakikita ni Herodias na opportunity. So, kaarawan noon ni Herodes at nagdao siya. So, kasi, subalit dumating ang pagkakataong pinakahihintay ni Herodias, period. So, nag-stop na dun yun. Kaarawan noon ni Herodes at nagdao siya ng malaking handaan, period. Okay, si Herodes yun. So, naka-enclose yung sentence kay Herodes. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea, mga commander ng mga ng mga sundalo at iba pang mga tinitingalang tao roon, period. So, doon din yun. So, include yun. So, si Herodes yun nag-imbita din sa mga to. 22. Ng oras na ng handaan, wait, one moment. Na-highlight ko ba yung 29? Ay, hindi ko pala na-highlight. Kasi baka magdiretso tayo sa 30 eh. Alright. So, 22 tama ba? So, 22. Nang oras na ng handaan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw. Labis na, so, titignan nyo yun, bigla na lang ba sumayaw? Hindi. Siyempre, pinrepare ni Herodias yun. So, may purpose kasi. Nang oras na ng handaan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw. So, to entertain. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya, sinabi ni Herodes sa dalaga,
hingin mo ang kahit na anong gusto mo at ibibigay ko sa'yo. So, yun yung purpose. So, hindi lang basta sumayaw yung anak ni Herodias ng ganun-ganun lang para meron siyang uh, uh, intention. Si Herodias, kung bakit niya pinayagang sumayaw yung anak niya. So, para to entertain. Magko-connect to lahat magko-connect. Basahin ko po muna muli, 22. Nang oras na ng handaan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, hingin mo ang kahit na anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo. 23. At sumumpa pa siya, si Herodes, at sumumpa pa siya, ibibigay ko ang anumang hingin mo kahit kalahati pa ng karian ko. 24. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina. Bago po pala yun, babasahin ko ulit 24. Si Herodes Tetrarch. So, hindi siya hari-hari doon, pero siya yung na-appoint to become a leader among the Jews. Kasi Roman Empire, di submissive at hindi under his authority yung Roman Empire. King Herod, is still under the authority of the Roman Empire. Na italaga lang siya doon na, sige, ikaw yung leader dyan para wala na tayong ganong commotion, ikaw leader dyan, pero under us. Alright, verse 24. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Kita nyo yun Kung sumayaw siya by her own, hindi niya na kailangan tanongin yung kanyang ina. Kasi tinatanong siya direkta ng kanyang stepfather. Hindi nakalagay dito kung stepfather. Pwede anak nilang dalawa. So, ika-clarify ko yun. So, medyo yung mga papasok na ideas. So, direkta siyang kinakausap ni Herodes, ni Herod, Herodes, pero mas pinili niyang lumapit sa ina para tanongin kung ano yung hihilingin. Basahin ko po ulit. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Sumagot ito, hingin mo ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Imagine mo yun. Nakita, initials, nung simula nung 21, nakita ni Herodias sa opportunity to. So, in hindsight, or it is implying na Herodias made her plan and pushed through on her plan, and her plan is coming to fruition because ito na nga yung nangyayari. So, okay, at least ito na yung pagkakataon para matapos na yung kalokohan ni John the Baptist sa pamamagitan mo, anak. Alright. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Sumagot si Herodias, sumagot yung ina sa anak, hingin mo ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. 25. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, again Tetrarch siya, hindi siya hindi siya king nila. Si Caesar pa rin, yung emperor nung time na yun. Siya pa rin yung, kumbaga parang yung king. And siya yung may authority sa lahat. So, parang natalaga lang siya na mamumuno doon sa mga Jews. Alright. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, so tinutukoy dito kay Herodes, bumalik kay Herodes at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Tingnan mo to. Tignan niyo po to Inoffer ni King Herod, ni Herodes, kalahati ng kanyang karian. Yung anak, ang hiningi, yung ulo ni John the Baptist. Yung anak yung sumayaw, tingin nyo ba ano benefit niya sa ulo ni John the Baptist? So, nakikita nyo na yung plano ni Herodias dito. Gumagana. Kasi, para doon sa dalagang sumayaw, mas importante pa ba yung ulo ni John the Baptist? Anong ginagawa ni John the Baptist laban doon sa daughter ni Herodias? Wala. So, in reality, into perspective nung dalaga,
walang advantage sa kanya yung ulo ni John the Baptist. But if malupit din tong question na to eh. Napakabangis at napakabigat nito para doon sa dalaga. It means it will happen. What she said to Herodes, it will happen. So, kung titignan, mas may blessing sa kanya or mas pabor sa kanya kung yung kalahati ng kaharian yung kanyang hilingin. Pero bakit yung ulo ni John the Baptist? Nakikita niyo yung connection. So, this is the plan of Herodias, not the plan of her daughter to dance and to entertain Herod or Herodes. So, basahin ko lang po 10 minutes na pala. Kaya dali-dali bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo sa akin kalahati ng kayamanan. Hindi. Bigay niyo sa akin ngayon din, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandehado. Silver plate. 26. Labis itong kinalungkot ng hari. Kasi nga ayaw niya, di ba? Pero no choice siya. Ano ibig sabihin? Ito yung sinasabi kong mabigat na question ng hari ni Herodes. Kasi ibibigay niya. Dahil ayaw niya mapahiya sa lahat. At kumbaga parang sinasabi niya, I am a man of integrity. What I said, I will do. Labis itong ikinalungkot ng hari, ngunit din dahil nangako siya sa harap ng kanyang mga bisita, hindi niya ito matanggihan. So, ibig sabihin, kung yung dalaga hiningi yung kalahati ng kaharian niya, because of his pride and ego, Herod, he will give it to the daughter of Herodias. So, para mas klaro, hindi ko na lang sasabihin the stepdaughter, or his daughter, but the daughter of Herodias. Alright. 27. 12 minutes na. Kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ng isang kawal upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang kawal sa bilangguan at pinagutan si Juan. So this is how John the Baptist died. By King Herod beheading him. By the manipulation of Herodias. O, kita niyo yan? Ay, may deeper meaning na pumasok. Ay, okay siya. Medyo complicated. Sa akin na lang muna po yan. Alright. So, kaya pinapunta niya. Okay, so that's verse 27. Verse 28, inilagay niya ang ulo ng kawal. Inilagay ng kawal ang ulo. Inilagay niya ang ulo sa bandehado at ibinigay sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. So, dito, yung kawal yung tinutukoy dito kung magagaling sa verse 27. Verse 29, nang mabalitaan ng mga alagad ni Juan ang nangyari, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. So, yung mga disciples ni John the Baptist, kinuha yung katawan niya at binigyan siya ng proper burial. Pero makikita niyo rito yung grabe kinall out sila. Tama yung pag-call out sa kanila kasi mali yung ginagawa nila, na-call out sila para pagtakpan yung kasalanan nila. Ini-eliminate nila yung mga taong magiging hadlang sa laman nila. Bakit ko shinare yun? Ba't ko pa sinabi yun? Nangyayari yun hanggang ngayon. Pero noon pa lang, pinapakita na ng Diyos, ganito ang puso ninyo. Kaya hindi nyo nga kaya iligtas mga sarili nyo Pwede mong sabihin na napakasamang tao nun. Ibig sabihin, nakikita mo yung kasalanan nila, pero yung sarili mong kasalanan hindi. Why are you removing the pecks inside on their eyes when there's a log covering your own eyes? So, ano ibig ko sabihin? Or ano ibig sabihin ng Panginoon? Lahat tayo makasalanan. Yes, magkakaiba tayo ng nagagawang kasalanan, but if James chapter 2 verse 10, anyone who wants to keep the whole law or to keep following the law and the commandment of God needs to keep them all, because if you offend or if you miss one point, you are guilty of all. So if they are a sinner, you are a sinner as well, because no one among us is perfect. And that's the reason why you cannot save ourselves, because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. What's the meaning of that? God says, I don't want you to pay for your sins, because if you pay for your sins, you will pay it by your own life. Meaning, you will experience second death, you will be sent to hell. Because I'm not the one who saved you.
You try to save yourselves, but you know there's nothing you can do to be enough to pay for your sins. No, actually there is your life, but you will lose your life. And I don't want you to lose your life. I want your life to be with me. I want you to have a life that is with me. So, yeah, lumagpas na tayo. 15 minutes na. So, I would rather pay your sins by my life than you pay your sins. That's how loving God is, unconditional love. And the only reason why people is running away from that kind of love because they are too in love with themselves, with their flesh. I know it's hard to. It's not easy to turn away from your flesh. And that's the reason why you need to dwell in the Word of God because the Word of God will keep on reminding you. And the Holy Spirit will keep on reminding you that it's not, you are not feeling well about it, right? There's something inside of you that's telling you, that is telling you, you don't like it, right? Because you're now starting to think about heavenly things. And you're starting to lose your appetite to the worldly things. I'm going to stretch this one out because this is too important. Masyado tayong, masyado tayong na-in love sa mundo. Na yung mga tipong mga kasalanan na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, kahit sa sarili mo, alam mo eh. Alam mo na hindi mo rin gusto yun kung may option ka lang. Kaya lang nalagay mo yung sarili mo sa position na tingin mo wala kang option. Because you're too in love and you're craving and you're too addicted to it. So if you're not this type of person, I'm not talking to you, but I'm talking to this type of person. I was like this before. So you don't have to worry. Then I just realized that I cannot pay for those sins. I can't. I couldn't. Because I'm just going to hell if I pay it by myself. If I pay it, if I'm the one who's going to pay for it, I'm gonna go to hell. When I've heard that God is willingly wants to pay for my sins and He paid it all. Before I ask, He already paid it. How can I turn away how can I turn away from God if that's He is? If that's who He is? Now some will say it's not true. Okay. It's up to you. I'm not going to force you. God didn't force me to love Him. I just realized. If you're part of the lost sheep, there will be a time that you will be able to realize. Not my timing, in God's perfect timing. But if you're part of the goats, even if it's already clear in your mind and in your eyes and in your heart, you will not accept it. Because you are a minion of Satan. The good thing is I don't know who you are. But if this message reaches you, you will understand what I'm trying to say. Yeah, that's it. Hindi natin paabutin ng 20 minutes. Tingin ko naman gets nyo naman kasi Tagalog naman. At least yung surface level, kung ano yung nangyari. So I'm praying and hoping that there's a deeper revelation from these verses unto you from God. Yeah. So usap na lang tayo ulit, kwentuhan tayo ulit about Marcos, sa gospel ni Apostle, not Apostle, sa gospel ni Mark. And yeah, I'll be seeing you tomorrow. God bless you. Keep safe. Bye for now.